Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Uy, magandang umaga po sa ating mga tagapanood ng ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, pansamantalang humahalili kay Ginoong Ray Sampang na may mga pinagkakabalahan lang sa labas ng ating studio. Pero ako po muna ang inyong mga kasama, Jerome Toledo po, hanggang alas 11 po tayo ng umaga sa araw na ito ng Martes, July 8 ba? Madam Susan, July 8. Yan, July 8, 2025. At syempre, napapanood po ninyo ang programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng ating Facebook Live. Type nyo lamang po sa inyong Facebook, Radyo Pilipinas World Service. At syempre po, napapakinggan din tayo online and syempre sa ating live audio streaming sa Evox PBS Receiver App. Type nyo lamang Evox PBS Receiver App at syempre pag na-download nyo na po yung app na yan, syempre makikita nyo po yung mga tile icons na mga kapatid dating himpilan dito sa Presidential Broadcast Service. Syempre kasama na dyan ang RP1, RP2 Sports, RP3, syempre RP3 Magazine at dalawang FM. At syempre ang ating himpilan ng Radyo Pilipinas World Service. At syempre, huwag niyong kalilimutan mag-like, follow, and subscribe sa ating Facebook page dito sa ating Radyo Pilipinas World Service. Okay po, simulan na natin ang talakayan ngayong umagang ito ng Martes. At syempre, pinag-uusapan pa rin natin ang tungkol dito sa pag-pause ng pagtanggap ng mga guarantee letters. Pinost po yan or sinuspinde ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI ang pagtanggap ng mga guarantee letters mula sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients program ng Department of Health matapos kasing umabot ang hindi pa nababayarang mga obligasyon sa mahigit 500 milyong piso. At ito, tatanggihan ng mga ospital na kasapi ng PHAPI ang lahat ng guaranteed letters or GLs na inisyu ng kahit sinong opisyal ng pamahalaan. At syempre nitong Mayo lang ng taong ito, nanawagan ng PHAPI sa Health Department na pabilisin ang pagbabayad sa mga ospital na tumatanggap o tumanggap ng guarantee letters dahil naihatid naman ng mga ospital ang kanilang serbisyo in good faith. At dahil dyan, makakasama natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon ang presidente ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o PHAPI, walang iba. Ang kanilang presidente si Dr. Jose Rene De Grano. Magandang umaga po, Dr. De Grano. Jerome Toledo po sa Radyo Pilipinas World Service. Good morning, Jerome. Sa lahat po nating mga nakikinig. Magandang umaga po. Ayan. Maraming salamat po sa aming pagtanggap ng aming imbitasyon na makasama kayo dito sa aming programa. Okay. Una sa lahat, syempre, pinasususpinde o sinuspindi na po ninyo ang pagtanggap ng mga guarantee letters mula dito sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients or MAIFIP program ng DOH. Tanong ko lang po, Dr. De Grano, gaano po katagal itong gagawin ninyong hindi pagtanggap ng mga guarantee letters? Actually, wala naman pong talagang suggestion na gano'n, na wala pa po kaming nailabas na titigil na kami. Pero meron pong pailan-ilan sa aming mga miyembro na nung hindi po sila makatanggap at naapektuhan na yung kanilang tinatawag nating funding, ay nag-stop na po sila temporarily. Pero right now po, yung talagang balak namin na mag-stop, hindi pa po, naka-on hold pa po yan, hindi pa po namin pinai-implement sa aming membro, especially po dito sa Batangas province. Opo. On hold po ito, ibig sabihin hindi pa muna? Hindi pa muna po. Kasi yun nga po, nagkausap kami ng
regional office at sinabi nila ayusin nila ang pagpuproseso po nito. Okay. So ibig sabihin po nakipag-coordinate o nakipag-ugnayan na po sa inyo ang Department of Health, particular dyan sa Calabarzon upang resolbahin ang issue? Opo, actually pinaalam namin ito kay Secretary Rosas na nagawa naman ng paraan na makipag-ugnayan kami sa regional office. At yun po, nung makapag-usap kami, sinabi nila na ginagawa nila ng paraan para na sa ganun ay mapaligid o mabayaran na itong mga receivables po namin sa guarantee letters po. Ayan. Okay. So ilang mga ospital po ito, to be exact, Dr. Degrano, ang may mga kulang pa? Dito po sa probinsya ay na Batangas, around 39 po yan. 39. Out of around 43 or 44 private hospitals. So, ibig sabihin po, sinasabi nila, 39 hospitals lang naman involved yan. Pero if you will note, yung 39 hospitals po yun, ay out of around 43 total private hospitals in the whole province. Ibig sabihin po, around 90% ang nagkaroon po ng problema. Okay. So, 4 na ospital po sa Batangas, ibig sabihin po ang nakumpleto pa lang, ang nakumpleto po nila, ang dokumento. It's either yung 4 na yun ay hindi talaga tumatanggap ng maitip. Pero yung mga karamihan po, yung 39 yun, tumatanggap po. Tumatanggap at hindi pa ito kumpleto. Yeah. Okay. Okay, so for the record po, Dr. Degrano, magkano po ba ang outstanding obligations ng DOH sa mga pribadong ospital? For this year lang po ba ito? Actually, nung mga around April or May, sinabihan na namin sila na around 530 million yan. And then, yun nga po, inintay namin dahil sabi nila, sige, papadala kami ng mga payments. And then, yun nga po, after mga around 2 months, medyo sabi namin na bakit ganun pa rin. Yung pala, medyo nagbibigay sila pero pa konti-konti. Hindi po yung nakasaad dun sa mga supposedly approved na payable vouchers na. So, ang hinihintay po siyempre ng mga ospital ay yung approved vouchers. Ang pinapadala po nila, medyo pa konti-konti. Pero sabi nila, umabot na lang mahigit 500 million din ang ipamigay nila for this year. And then, tinanong po namin, magkano pa ba ang bayarin nyo for yung pang-remaining? At sa kanilang kwenta po, it's still around 480 million po. 480 million. Okay. Okay. Etong mga guaranteed letters na po ito, Dr. Degrano, linawin ko lang po. Ito po yung mga medical assistance po na galing po sa mga local government officials po or yung mga galing po sa mga departments o sa mga kongresista natin, mga senador. Tama po ba ito? Yes po. Lahat pong mga it's either LGUs or senators, congressmen. Sabi nga po nung sa region, kahit ABC president nag-endorse ng mga guarantee letters. Yun naman po, bago namin tanggapin yan, bine-verify po namin yan sa office kung okay ba talagang tanggapin namin ang guarantee letters. Pinapadaan namin sa social worker, kung gano'n. And then, pag inapruvan po nila din yun, tinatanggap po namin, pinapaltas po namin yan sa kanilang mga payables na yung mga pasyente. Okay. Okay. So, you mentioned nga na may mga 39 hospitals sa Calabarzon, particular dito nga sa Batangas province. Ang hindi pa kumpleto ang dokumento para ma-reimburse po yung kanilang naging serbisyo sa mga indigent patients natin. So, ito lang po bang Batangas ang may may record po ba na hindi pa kumpleto o may iba pang mga regions or lalawigan po tayo na kailangan? Alam mo po, meron sa ibang regions. Yun nga lang siguro hindi madami sa kanilang area. Pero yung iba nga po na nag-report sa amin, sabi nila temporarily stop muna silang magtanggap kasi nga sabi nila medyo lumaki yung kanilang receivables. So, nag-stop muna sa temporarily. Pero nung sabi nila na medyo binayaran sila, nag-resume sila po yung ibang mga hospital. Yung nangyari lang po dito, siguro, medyo sa aming area, nagkasabay-sabay yun.
So, medyo umabot ng ganun kalaki yung mga namin receivables po. Oo. Pero kasi po naka-stipulate po doon sa Memorandum of Agreement doon na kailangan mabayaran ng mga ospital within 60 days from Yes filing po. of the claims. Pero sabi From submission. Yes, oo. Pero may nasabi po kayo sa isang pahayag na since last year po ito na-file o beyond 60-day period. Meron pong iba na hospitals, sabi nila, yung receivables nila ay since last year pa. So it's beyond the 60 days na. Yung nga po, medyo sabi namin, baka naman naapektuhan lang dahil siyempre dumaan po yung election. Ano? So baka naman kaya nagkaganon. Ngayon, nung matapos na po ang election, ay doon po nag-umpisa ulit kami. Tingnan namin kung ano pa ba, how much pa ba itong ating mga receivables. So tuloy-tuloy po itong coordination nyo, close coordination sa DOH. Opo. At yung po sinasabi nila na hindi kompleto ay we make sure po na yung mga dokumento na kailangan nila ay kompleto po yun. At nakalagay naman po sa kanila doon na meron silang prepared na or process na and then yung iba na pending. Siguro po doon sa pending, may kakulangan pang ilan. Pero konti na lang po yan. So, karamihan po doon sa 400 million ay kompleto na po yun. At hinihintay na lang po namin yung payment nila. Okay. So, curious lang po ako, Dr. De Grano. Ano po yung mga dokumento pong yon na kulang? Actually, yan po kung halimbawa, kung may kakulangan sila doon sa kanilang bill dahil hindi nila makapagbayad halimbawa ng mga laboratories, mga supplies, mga gamot. Minsan po kasama po diyan professional fees pa rin ng doctors. Sinasama po nila yan doon sa, let's say, sabihin natin, mayroon pang 15,000 na butal pa. Ibig sabihin, bayad na yung iba. Kasi ang hospital bill po, inuuna nila, siyempre, tanggalin kung meron kayong PhilHealth. Binabawas po yan. Tama. Then pangalawa po, kung may HMO kayo, tatanggalin nila. Then minsan po may mga kontribusyon sila nakukuha sa local government, sa mayor, minsan sa mga PCSO, yan po. Tinatanggal na rin po yan. Ngayon, kung after matanggal po lahat yan, at meron pa rin po sa bayarin, either magbayad sila or gumawa sila ng promissory note. Now, ang nangyari po, meron po tayong MAEPIP funding at nag-a-apply po sila dun sa MAEPIP. And ito po ay dumadaan sa ating social worker, sinasubmit nila, and then these are supported or endorsed naman ng ating mga congressmen, senators, ganyan, ng mga opisyalis. Okay, naputol po ang ating linya kay Dr. Jose Rene De Grano, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. So, tutuloy po natin ang diskusyon. So, susubukan po nating tawagan kasi nga mahalaga itong pinag-uusapan natin na tungkol nga dito sa pag-suspinde ng pagtanggap ng mga guaranteed letters ng mga private hospitals. Okay, nagbabalik na po sa ating linya si Dr. De Grano. Pasensya na po, naputol ang ating linya. Opo, go ahead po. Yeah, okay. Yes. Opo, go ahead po. Yes po, go ahead po. Okay na. Yun. So, ganun nga po yung proseso. After makita po kung ano pa yung pagkukulang ng pasyente, ay sinasubmit po nila yan, dumadaan yan sa medical social worker, ini-endorse po ng ating mga opisyalis na mga politiko, and then pinapa-approvean po yan sa regional office, and then pinabalik sa amin kung okay na, and then binakaltas na po yan sa bill ng pasyente. At pinabalik naman po namin sa DOH para mabayaran naman po. Ayun. So, ayan. So, tuloy-tuloy na. Tapos na ang eleksyon, Dr. De Grano, for sure ma-accomplish na to ng Department of Health. Ito mga natitira pa, itong mga balanse pa. Anyway, so last two questions po, Dr. De Grano. So, yun nga, once na makumpleto na ng Health Department ito, itutuloy pa rin ng mga private hospitals na member po ninyo na tumanggap ng mga guaranteed letters?
Yes po. Actually, hindi pa naman po ni-stop ng aming grupo. Yun, ano. Meron lang pailan-ilan na talagang desisyon na po nila yon Mm. na mag-stop muna sila temporarily. Pero sabi nga po nila, once nabayaran sila, tinutuloy naman po ulit nila ang pagtanggap Okay. ng mga guarantee letters. Okay. So sa ngayon po hindi po talaga nila kahit may letter na hindi po nila tatanggapin ito, no? Doon po sa ibang, Sa iba. nasa kanila po desisyon yon. Pero right now, dito po sa aming grupo sa Batangas, hindi pa po namin dinidesisyonan na hindi tatanggap. Ano? Tumatanggap pa rin po kami. Then, siguro, hintay kami ng mga 1 or 2 weeks kung talagang maayos yung pagpaprocess nila ng kanilang mga payable sa amin. At siguro pag maayos naman, di tuloy-tuloy pa po ang pagtanggap namin. I see. Hindi naman po namin ini-stop. Okay. So, moving forward, Dr. Degrano, so may mga marerekomenda po ba kayo sa health department at sa ating mga mambabatas para syempre mapabuti pa ang paghatid ng serbisyo sa pamamagitan po nitong medical assistance program? May nakikita po ba kayo mga kailangang pang ayusin dito? Well, sa totoo lang po, actually, dapat para itong form po ng ayuda. Ano? At sa tingin po namin, mas maganda na palawakin na lang po natin yung mga benepisyo natin, halimbawa sa PhilHealth. Para almost yun na po, magko-take over, sila magko-cover ng lahat ng mga gastusin ng ating mga pasyente. Parang ang nangyayari po ngayon, nasyado sila nagre-rely sa mga ganito na ayuda. Ano? Parang ayuda na po ito. Ngayon, baka po eventually maubos naman yung pondo na ibinibigay natin sa Department of Health. At yung pera ng Department of Health na supposedly gagamitin talaga sa pangkalahatang kalusugan ng ating mga mamamayan, baka naman maubos ang mga pondo. Okay, well said. Okay, so may mga panghuling mensahe na lang po kayo, Dr. Degrano, particularly patungkol dito sa issue na ito. Sasabi po namin dahil hindi pa po namin ini-stop, tuloy-tuloy pa po ang pagtanggap namin ng mga guarantee letters. At kami po ay nakipag-ugnayan sa Department of Health para maayos at mabilis na pagbabayad ng ating mga guarantee letters. Kaya wala po kaming sinabi na i-stop na po namin kaagad. Yun po isa sa mga balak lang po namin gawin just in case po talagang hindi namin makuha yun. But then, inassure naman po kami ng Department of Health na kami ay babayaran. At syempre, desisyon na rin ng mga private hospitals yung ganyang inisyatibo na hindi pagtanggap. Tama po ba? At hindi ito control ng inyong grupo. Tama po yan. And then, yun naman po yung lagi namin kinukonsider kung ano yung mas makakabuti sa ating mga babae. Okay, so dahil dyan, maraming salamat po, Dr. Jose Rene Degrano, ang Pangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. Thank you po sa aming pagtanggap ng aming tawag. Salamat din po, Jerome. Ayan, Thank you. At nakausap po natin sa linya si Dr. Jose Rene Degrano, ang Pangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, patungkol nga po dito sa issue nga dito sa Medical Assistance Program. At syempre nga, nilinaw nga ni Dr. Degrano na balak pa lang nila na suspendin itong pagtanggap ng mga guaranteed letters mula sa mga ahensya ng pamahalaan at syempre sa ating mga local government officials. So ano pa lang ito, proposal pa lang ito. So hindi pa pinipigil o pinopos ng PHAPI ang pagtanggap ng guaranteed letters. At syempre sinabi pa ni Dr. Degrano na nasa pasya ng mga private hospitals kung tatanggapin pa ba nila itong mga guaranteed letters o hindi. At syempre, inihintay din ng PHAPI na sila din ay mabayaran na. At syempre, sinabi ni Dr. Degrano na nakikipag-coordinate sila sa Department of Health para at least maproseso na yung mga nalalabi pang mga receivables ng mga hospital. At syempre, tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa Health Department. At syempre, para ma-reimburse naman ng ating mga
mga ospital sa mga serbisyong kanilang na-render sa ilalim ng programang iyan na Medical Assistance Program o yung Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAFP program ng Department of Health. May oras pa ba tayo, Ma'am Susan? Okay, so may oras pa. Okay, magbabalik po muna ang Global na Tayo. Makalipas lang po ang ilang mga paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Jerome Toledo. Humahalili po muna sa talagang ang main host ng programang ito, si Ginoong Ray Sampang. Siyempre, pag-uusapan pa rin natin bago tayo magtapos sa ating programa, itong panukalang nationwide at total ban sa online sugal. Ito, inihain na sa Kamara de Representantes at sa Senado ang mga panukala para ipagbawal na o iban na totally ang online sugal dito sa ating bansa. At ito, inihain sa Kamara kasi ang House Bill 1351 o Kontra Isugal Bill na inihain nga ng Akbayan Party List na syempre layong protektahan ang ating mga kababayan mula sa panganib na dulot ng isugal at mas may iwasan pa ang pagkalubog sa utang at pagkakawatak-watak ng mga pamilya. Ito, ini-address ng panukalang ito yung societal problems nga na dulot ng online sugal. At syempre, nakapaloob din sa panukala ang paglimita sa access sa online gambling sa mga edad 21 o edad 21 o 21 taong gulang pataas. Syempre, yan. Bawal po yan sa mga users po na 21 years old and below. At syempre pagkakaroon ng mahigpit na know your customer protocols at paghingi ng government issued ID para makapagrehistro. Gayon din ang pagbabawal na magkaroon ng advertisement o link para sa online gambling sites sa e-wallet apps tulad ng GCash. Panggitin na natin na GCash at syempre Maya. At syempre sa mga maging sa pampublikong lugar. Syempre alam natin kung ano yung mga nandun. Yung mga billboards, yung mga
outside na LED billboards na nakapaskil, na nakabalandra sa mga kakalsadahan natin sa EDSA. Yan, bawal na rin yan sa ilalim ng panukalang yan. At syempre, aatasan din ang PAGCOR na magtakda ng daily, weekly at monthly betting at loss limit para maisulong ang responsableng pagsusugal habang otomatikong masususpinde ang mga susobra sa itatakdang limit. Ito, dagdag pa, may ipapataw din na 10% tax na siyang gagamitin para pondohan ang mga programa sa rehabilitasyon ng mga nalulong nalulong sa sugal, syempre, at pagsasagawa ng education campaign, reinforcement at research. Yan ay nakapaloob sa House Bill na inihain nga sa Kamara ng Akbayan Party List. Samantala sa Senado naman, naghain ng similar o katulad na panukalang bata si Senator Juan Miguel Zubiri na syempre na naglalayong ipagbawal ang lahat ng anyo ng online gambling sa bansa. Katwiran dyan ni Senator Zubiri, mas mapanganib na ngayon ang online gambling dahil madali itong ma-access kahit sa loob ng tahanan. Totoo yan. Kasi nga, di ba, naglipanan na yung mga advertisements tungkol dyan sa online sugal, yung mga bingo, ayan, yung mga, siyempre, yung mga online sugal na na-access sa website, 'di ba? Kapag nagse-search tayo sa Facebook, 'yan, may mga advertisements na syempre nagpa-pop up sa ating news feed, 'di ba? Yung mga Bingo Plus, 'di ba, Ma'am Susan, mga mga online sugal, 'di ba? Yung mga scatter, 'yan, lalong-lalo na popular 'yan sa ating mga kabataan, yung mga scatter na 'yan. At syempre, 'di ba, mas nakokonekta yung kung papaano magbayad o papaano maglaro ng scatter na yan gamit ang GCash, 'di ba? Napakadali ng accessibility. Pwede mo siyang ikabit doon sa o i-link doon sa GCash account mo, 'di ba? Ganun lang kadali. Kaya eto, tamang-tama itong mga inihaing batas ng mga senador at ng ating mga kongresista. At syempre, karagdagan dyan, sakop ng proposed Anti-Online Gambling Act of 2025 nga na inihain ni Senator Zubiri ang pagbabawal sa mga digital betting platforms, mobile apps at websites na tumatanggap ng pusta gamit ang gadgets, siyempre, mga smartphones, mga laptops at mga PC, siyempre. At kailangang i-block ng mga telecommunications companies, kabilang dyan ang internet service providers at digital platforms ang access sa mga gambling sites at mga kaugnay na apps sa loob ng 72 oras mula sa abiso ng DOJ o ng PAGCOR. Samantala, si Senator Sherwin Gatchalian naman ay naghahain din ng panukalang pagbawalan ng paggamit ng e-wallets sa online sugal. O, di ba, yung binanggit natin kanina na syempre madali i-link yung GCash account doon sa scatter o kung anong mga online sugal na yan na pwedeng ikabit. O, di ba, madaling gamitin yon. Syempre, ipagbabawal din yan sa ilalim naman ng panukalan ni Senator Sherwin Gatchalian. At syempre, sinigunduhan ni Senator JV Ejercito ang mas mahigpit na kontrol lalo na sa e-sabong, hindi pa rin to nawawala hanggang ngayon, electronic sabong at iba pang online sugal, at sinabing mas dapat pigilan ang paggamit ng e-wallets para dito dahil sa masamang epekto nito sa lipunan. At ito, may pahayag dyan ang Pangulo. Hindi tumutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan. Kung pag-uusapan lang naman ay ang mahigpit na regulasyon sa online sugal. At yan ay sa pamamagitan ng pagdadagdag ng buwis, kasabay ng pagpapaigting ng administrasyon na labanan ang illegal o unregistered na online gaming site sa bansa, o di ba? At siyempre ito, panghuli na lang bago tayo magtapos, ito kasi yayamang na pag-uusapan lang naman natin itong online gambling. Siyempre, alam nyo ba na nakapagtala ang PAGCOR base sa nakalap nating datos, nakakuha sila o kumita ang PAGCOR ng mahigit 28 bilyong piso ngayong nung fourth quarter ng taong ito. 11.2% yan na pagtaas mula
noong mula sa 25.24 billion pesos noong 2024. O di ba? Imagine, napakalaki ng kinikita ng PAGCOR sa ganitong online sugal, di ba? O siyempre, ang bulk ng PAGCOR ng kita ng PAGCOR ay galing nga doon sa mga gaming operations na nag-contribute ng mahigit 25 bilyong piso. At syempre, mahigit sa kalahati ng gaming revenues na yan ay galing sa electronic gaming o electronic games at e-bingo na nag-generate ng 14.32 billion pesos or 56% ng kabuang revenue na yan. At syempre may mga issue din yan na syempre baka maapektuhan ng ekonomiya natin. Syempre ang laki ng kinikita dito o mahigit 28 billion ito. So yan ang mahigpit na titimbangin ng ating mga mambabatas at syempre ng mga civil society group syempre na nakatutok dito sa isyong ito na syempre nakakaapekto nga sa ating pamilyang Pilipino. At dahil dyan na po natin tinatapos ang programang Global na Tayo dito lang sa Radyo Pilipinas World Service sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sambang at syempre nakasama natin sa technical team si Miss Susan Aison, o di ba? Nanay ko yan dito sa ating stasyon. At syempre ating warka si Hero Lucero, yan napakakisig nito. At syempre sa ating sa audio streaming si Mr. Leo Magpayo. At syempre ako po si Jerome Toledo, nakasama ninyo hanggang sa muli sa edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.